Magandang hapon mga ka-Luigi. Dito ko ngayon sa Barangay Sisiman. Kasama ko si Kagawad Nabong, dating Kagawad Nabong, dating Kagawad Gabiola. Alamin po natin ngayong araw kung paano po nila pinipigilan yung quarrying dito sa Mount San Miguel. Di umano, parang illegal pa rin yung operation na ginagawa nila dahil hindi pa kompleto yung kanilang mga permit. So, tatanungin natin si Kagawad Gabiola kung ano ba yung ginagawa nilang pagkilos para dito sa quarrying dito sa San Miguel, Mount San Miguel. Hello mga kamag, magandang araw po sa atin lahat. Yun po, yung namin pagtutol, nagkaroon na kami ng signature campaign tingil pagtutol dyan. Nagkaroon ng mga public hearing, isa, dalawa, nagkagulo dahil pinipigilan kami magsalita sa mikropono. Hanggang nandun nga rin si Mayor Oka na hindi rin kami nakapagsalita kung ano yung mga dapat namin tanong. Kaya hindi natuloy yung pangatlo na public hearing. Ganun din, nagagawa kami ng balatenga, mga kakabit kami ng mga poster. Dahil nga hanggang ngayon ay hindi kami mabigyan ng kopya ng kanilang mga permit o mga dokumento. Gumawa kami ng, sabi nila, gawa kami ng letter para mabigyan kami ng mga kaukulang dokumento nila o mga permit sa Triton, sa mga proponent, sa barangay, sa SB. Hindi kami mabigyan ng kopya eh. Ganun din yung sa kabila nun na mayroong mga pagtutulang mga residente rito. Nalaman namin na kasi unang pagpasa ang resolution ng no objection ng barangay ang alam ko nung month ng August yun eh. Tapos ganun din sinusugan din ng Sangguniang Bayan na bigla rin sila magpasa ng no objection. Sa kabila naman ng walang hindi nagkaroon ng final o third public hearing. Ganoon din nga, alam naman nila na merong pagtutol ang mga tao na pagpirma. Balit nabigyan ng no objection din ng Sangguniang Bayan. Ibig sabihin, Gawad, yung signature campaign nyo, majority na talaga. As in majority na. Majority. Pero hindi pa rin pinansin ng Sangguniang Bayan. Sila pa rin yung nasunod. Oo, hindi. Kasi sila yung ang nga dyan na talagang wala namang balak na magkaroon ng public hearing. Kaya lang sila nagpatawag niyan dahil nag-trending lang sa social media. May nag-post yan na yung itsura ng San Miguel is talaga namang malaki na yung pagkasira. So parang nangyayari, formality na lang yung ginagawa ng public hearing. Meron sila. Pero at the end of the day, sila pa rin yung masusunod. Sila pa rin. Para kung ano nangyayari. Kaya nakakalungkot talaga yung mga residente rito na matagal natin pinapangalagaan yung bundok na malaking tulong sa residente dahil sa ano naman yan landmark. Tapos meron din tayong pinasang ordinansa dyan na tayo rin po ang author na bawal po galawin ng Mount San Miguel at ang Grotto Park. Sa kabila ng mayroong mga ordinansa tayong ipinasa, ay yun din, natuloy din ang kanilang mga gusto. Na ang sabi is, clearing or loose rock. Pero nagkakaroon ngayon ng quarrying at saka blasting. Tuloy-tuloy ba yung pagpapasabog dyan? Tuloy-tuloy eh. Nung mga nakaraan, meron silang, nagpo-post sila na mayroong schedule. Pero nitong mga huli na, wala na. Maraming mga residente namin na nakakaramdam, kahit si Rosel Labong, na mayroong blasting o pagsabog. Kaya lang medyo mahina, lumayanig talagang So gano'n katotoo daw yung kasi minabalitaan ako. Yung ibang bahay daw dyan, nagbibitak na yung flooring nila, yung dingding nila nagbibitak. Totoo. Yun talaga magiging epekto nun. Kasi nung araw, ganyan naman talaga eh. Si Judy, nakita na rin sa Triton na so meron tayong mga residente na talaga magpapatunay na malaki ang epekto ng kanilang blasting na ginagawa dito sa barangay ng Sisiman.
So sa kabila ng pagiging sa kanila ng mga papers, wala sila may pakita. Wala. Hindi kami mabigyan ng kopya. Yung may nakakalungkot na sinasabi nilang gumawa lang kami ng letter, request letter, at bibigyan kami. Pero hanggang ngayon, wala silang maibigay. Hindi. Nagtuturuan na sila kung kanino kami lalapit. So ibig sabihin, may kukonsider natin na illegal yung operation nila. Maaari kasi... Nagiging legal lang dahil sila yung nakaupo. Oo. Lahat na gagawa nila kasi may mga nilapitan na rin kaming mga ahensya hanggang sila nakarating na sa Manila, DNR, diba pare? So ito yung mahirap mga kababayan. No? Isolated yung ating bayan, isolated yung ating probinsya. Kasi ang nangyayari, kahit na anong silang gawin, wala tayong magagawa. So nakita nyo kung paano kumigil sila Agawad, sila Sir Ray Reyes, para lang tutulan itong ano. Actually, sinasabi nga kanina na yung signature campaign na ginawa nila is majority na ng mga taga-sisiman ang nakapirma para lang mapigil ko, pero binaliwala ng ating munisipyo. So yun. Ngayon, sa tingin nyo, Agawad, ano yung pwede natin gawin para ano yung pwede natin gawin para mapigilan pa to? Meron pa ba kayo naiisip? Hindi ko na kasi masabi kung sino pa pwede lapitan eh. Nakarating na kanya hanggang kay Tulfo. Binigyan na kami ng letterhead niya. Pinapunta kami sa DNR, sa kabila, sa tawag dito, national. Ganun din eh, puro nila para check down na yung area. Tapos kakausapin nila yung mga ayan, sinambihan at saka yung NGB, gano'n. Meron pa kami sa isang pagsabihan na higanto daw ang kalaban. Kaya nasabi rin ng mga kaya nga namin, parang suntok sa buwan na lang yung namin, yung panglaban. Pero ako naniniwala ako, kaya nating pigilan to eh. Kaya lang dapat magkaisa tayong lahat, tayo mga taga Mariveles. Diba? Kung totoong concern tayo sa ating bayan, lalong-lalo dito sa issue ng San Miguel, Mount San Miguel, magsama-sama tayo, magkaisa tayo. Diba? Kasi wala naman sila magagawa pag tayo yung nagkaisa, mga taong bayan, wala naman magagawa yung mga yan. Kasi talaga nakakalungkot doon na wala kang aasahan sa barangay, sa munisipyo. Yun na nga po, wala tayong maasahan sa munisipyo, wala tayong maasahan sa provincial. Kaya ang mangyayari ito, tayo mga taga-Mariveles na magtutulungan dito ngayon para mapigil itong mga ginagawa nilang pagsira sa ating kaligasan. Bukod dyan, yung panggigipit sa ating mga mamaya, kagaya niya lang po ng Central Terminal na yan na naging issue nung maraming Sabado. Napag-alaman namin na pribado pala yan. Pag-aari pala ng isang pribadong kumpanya na kadigit din ng mga nakaupo ngayon at mga nakaupo sa provincial. Kaya wala tayong magagawa kundi sumunod na lang. Pero may magagawa tayo, meron. Hindi pwedeng wala. Magkaisa tayong lahat. Sa atin. Yeah. Tulungan na tayo sa kampungan. Kung hindi natin ginawa ito, talagang mapunta tayo sa kampungan. Mga balang araw, wala tayong lahat sa Mariveles. Kawawa naman yung mga kawawa naman yung mga susunod na generasyon para sa laban na ito. Sobrang pagigipit ang ginagawa nila kasi yung nag-select nga nila yung lugar yung dating paliguan sa may guest house ngayon nakabakod. So yung ating mga kababayan doon na naghahanap po ito ng mga cottage, meron din mga ilang residente na inano nila at talagang dinimolish nila. Balita mo, pati yung mga isda, hindi na mga pangisda. Oo, hindi na makapaligo, hindi na makapangisda. Talagang matindi yung ginawa nilang dyan. Tapos kung siya Kagawad, yung yung stand ng kapitan dito tungkol dyan sa issue na yan? Makikita naman natin na talagang pabor sa proponent kasi doon pa lang sa pag-issue na ng objection na wala namang nangyaring consultation sa tao, sa mga residente, agad-agad nagpasa sila ng no objection. Doon pala makikita natin. So yung kapitan, parang hinayaan lang yan na mangyari ito. Ibig sabihin, kapanig siya doon sa LGU.
sa mga plano ng LGU. Kaya wala na magawa kahit na sino. Dahil niya mismong kapitan, nilalaglag yung mga tao ng sisiman. Pag gano'n na nga siguro yung, kasi makita mo naman, halatang halata, nagsasalita, sabi mag-comment sila o kung ano man ang ano daw. Pero pag nagsasalita na siya, yung megaphone nakakat na. Pinapatay nila. Sila lang pwedeng mag-push out, pero paano yung... And at that time, yung kapitan nanonood lang, wala siyang ginagawa. Ay siya pa nga nag-i-initiate nga na ano eh. Kasi doon sa baba, sinasabi nga ng mga residente ron na na-demolish. Siya kagawad pa nga, sinulog pa nga ito eh. Sinulak siya eh. Doon makikita natin na sana, para ko anong nangyayari. kaya kinaano nga natin doon eh, hindi na namin hinihingi na kampihan kami. Gumit na lang, okay na sana eh. Kaso nangyayari eh, parang sila pa yung nagiging abogado ng proponent. Kasi ang ano ng barangay, mamagitan lang. Kung sino ang bisita at saka dito sa atin, no? Na mamagitan lang, yun lang papel ng barangay kagawad o barangay kapitan, di ba? Pero nakita mo, talagang sila pa yung namuno. Sila pa yung nakaupo doon sa taas ng datos. Dapat hindi sila ang So, ibig sabihin, siya yung ama ng barangay, siya yung nagpapahamak sa mga kabarangay niya. Imbis na ipagtanggol niya itong barangay niya, siya pa yung nangunguna para manalo yung para masunod yung mga gusto ng LGU. So, maling-mali dapat. Pero ito, pwede ko naman kuhanin yung panig din ng kapitan kung papayag siya. Pwede naman siyang mag-message dito sa post na ito, sa ibaba ng video. Pwede niya o mag-utos siya na pwede siyang interviewin at ibigay yung kanyang panig dito sa ng NUG. Yun. Anyway, ito siguro naman may mga naulang video na na nagkagulo dun sa area eh. So yun ko pala yung katotohanan, yung mga sinasabi nila ngayong araw. Kasi kami talagang naandun sa mga pangyayari na yun. Kami ang laging naandyan sa pag mayroon mga silang patawag, mga public scooping, mga public hearing. Kaya lang, hindi nagiging public hearing yung nangyayari, nagiging private hearing kasi sila yung nasusunod eh. Pag kami na yung kasalita na magtatanong, kasi kaya nga nagkaroon ng public hearing para tanungin mo yung residente para malaman ng proponent kung ano yung hinaing. Ay kaso, hindi naman nila ginawa yun dahil nga merong mga namumuno sa atin na sa Sangguniang Bayan, sila pa yung gumagawa nung pagkat o pagpatay ng mikropono pag kami na yung sasalita o magtatanong sa proponent. Yun ang nangyari. Kaya hindi naging maayos yung mga dalawang public hearing. Hanggang sa hindi nga natapos yung pangatlo. So, hindi nagkaroon ng pagkakamagandang komunikasyon dahil nga sa napigilan kami na maglabas ng mga katanungan o inaing sa pagpatay nila ng mikropono ng pangalawang public hearing. Hanggang sa nagkagulo nga. Mayroong mga barangay official na na rin tayo nga mismo sinugod dun nung time na yun. Tinulak. Oo, tinulak tayo. Nasaan na sila yung man lang namamagitan eh. Mukhang pati sila bayad. Yun, hindi natin talagang sasabi kasi dapat naglilingkod sila para sa tao eh. Kasi tao yung naglagay sa kanila. Kaya sila naandyan eh. Pero hindi namin nararamdaman yun na sana pumapagitna lang man lang eh. Wala eh. Talagang kita natin na yung kanilang pagpanig. Kasi pagpasa pa lang ng no objection eh. Hindi man lang nagkaroon ng consultation sa tao bago nila. Hindi namin alam kung naging basehan nila na bakit nagkaroon na sila ng no objection. Nasabi nila nagkaroon sila ng consultation pero hindi sa public na lugar. Sinasabi nila na meron silang mga lugar na pinupuntahan. At saka nakikita natin doon yung mga kanilang in-interview, kanilang mga kapanalig lang doon eh. Kaya hindi naman lahat din ng residente yung tinatanong nila doon. At nasabi na nagkaroon doon ng consultation. Kaya sobrang nakakalungkot po talaga na nangyayari dito sa Okay,
Maraming salamat po sa inyo, kagawad, at pinawalakan ninyo yung aking interview para sa kaalaman ng ating mga kababayan kung ano ba yung totoong nangyayari dito sa Siman, particular na dun sa ginagawang quarrying dyan sa Mount San Miguel. Sana mapigilan pa natin kasi sayang naman. Unang-una, landmark. Pangalawa, isa ro yan sa nakakatulong kapag may bagyo. Nakakaarang sa hangin. So malaking tulong itong San Miguel ito. Kaya sana mapigil pa natin. So yun, maraming salamat po mga kababayan. At maraming salamat din sa ating mga kagawad. Naglakas loob na magsalita para sa kaalaman natin lahat.